Good evening, teachers. So today we will going to share ng general education tayo final coaching. So 23 days na lang, board exam na. Magstay. This is free. Kung gusto nyo may malaman pa kayong mga new questions. Yung mga question natin today is not yung parang hindi po siya palagi yung nakikita sa TikTok or sa Facebook. So let's try if kaya nyo nasagutan yung mga final coaching na actual board questions na lumabas last 2024. So in the past few weeks, puro lang 2025 yung shinare natin dito. Ngayon 2024. Kasi possible na baka ngayong 2026 March yung mga tanong mula sa 2024 ay i-recycle nila. At least may baon kayo. Mag-follow, mag-heart, at mag-share everyone before we start. We will start by 8:50. Magstay everyone, mag-share. And then mag-manifest while waiting to others. Manifest muna tayo dito. Drop your name, full name, at saka lagyan ng LPT. So, naririnig ba ako, teachers? I'm audible ba? I'm audible ba, teachers? Or hindi? Okay, thank you. So, magstay na. Sino ba dito mga self-review? Nagsi-self-review. Ayan, manifesting kay Salin Kalimodan. Hindi na uulit this season. Si Ma'am Zana. So baka once nyo po mag-join sa aming group chat, maraming files doon. Na-send na namin yung mga pabaon files at mga restricted files. Manifesting kay Abin Shella. Kailanman hindi na uulit. Ito nang last. Kay Ma'am Riza May, hindi na uulit. Ito na ang last. Thank you, Teresh, for following. So, 4 minutes left before we start. Mag-tap na ng screen. Okay. So, magpa-member na kayo, ma'am, kung gusto niyo sa aming group chat. Marami na pong files doon. Ready to download. Lahat po ng member ko doon is magti-take din ng exam this March. Diyos ko, ilang days na lang, no? Ilang weeks na lang. Sasabak na kayo sa totoong laban. Mag-tap muna everyone. So we will start by 8:50. 100 lang po. So may namimigay ako ngayon ng 50% discount. Yes, kaya yan. 50% discount tayo ngayon. Kaya 100 na lang para sa ating mga teachers, mga self-reviewees. Mag-message na kayo sa TikTok. Kaya pa yan, Ma'am Ching Ching. 3 minutes left. Magpa-member na sa group chat, 100 pesos na lang. That is 50% na po, 50% off. Kasi yung real price namin is 200. So since malapit na ang board exam, pag-good luck na lang po sa inyo ito. Ayan, magpa-member na po. Sa Gen Ed, more on memorization talaga, ma'am, sa Gen Ed. Then sa Prof Ed is critical thinking talaga. Kaya dapat huwag maging madali sa pagsagot. Take your time. Pero hindi naman masyado bagalan kasi may oras tayo sa actual board. So, parang normal lang na pagsagot. Parang nyo lang, gawin nyo lang na parang nagtitake kayo ng ano kayo tawag nito sa college? Final exam, no, sa every semester. To be honest, mas mahirap po ang pre-board, ha.
to be honest, mahirap po ang pre-board kesa sa actual board. Lagi nyo yung ilagay sa utak nyo. Palaging mahirap ang pre-board kesa sa actual board. Okay, 2 minutes left before we start. Mag-stay na, mag-share, at mag-follow. So, manifest ko po ang mga magpa-follow dito. Ima-manifest ko yung mga pangalan. Yan si Ma'am Joy. Ayan, maraming nagpa-follow. Manifesting po sa lahat na nagpa-follow na hindi na sila uulit this September. Ito na po ang kanilang last board exam, March 2026. Yes, ma'am. Normal lang yan, ma'am. As in, masasabi nyo talaga during the actual board. Yung ano lang kasi, yung experience ng iba na sinasabi nila na mas mahirap daw yung actual board kasi kinakabahan sila. Pero once nakalma ka lang, you are ready, masasabi mo na mas mahirap talaga ang pre-board kesa sa actual board. Na para bang nag-i-exam ka lang sa school nyo, yung actual board. Yes, ma'am, kayang-kaya yan. Kaya magpa-member na sa group chat. Ando na po yung mga files, mga actual board question last year, 2025, na-send na po doon. Restricted files po ang tawag namin doon. Na-send na lahat sa group chat. Magpa-member na 100 pesos na lang po. Alright, shall we start? It's already 8:50. This is General Education Part 1 Licensure Examination for Teachers in 2024. So this is 2024 ha, kasi palagi tayong nag-share dito ng 2025. So tingnan din natin yung 2024. Kaya pwede na uulit no, yung mga tanong in the past few years. Just like 2020, 2021, 2022, 2023, at saka 2024. Hanggang 12 tayo po. Yes po, meron akong RC noon, kaya mas advice ko po sa mga merong RC, okay lang na mag-absent kayo sa review days, wag lang sa final coaching. Kasi doon talaga lumalabas ang mga actual na tanong sa final coaching. Alright, number 1. So yung mababasa nyo dito is not na actual na popular na mga tanong ha, kasi this is actual po na mga tanong. Kaya medyo mahirap to yung mga tanong dito ngayon. The reporter was accused in the court because of his new story. The story was tainted with malice, a narration of fact, too personal to take, full of distorted facts. What would be the correct answer? Ayan, pasado na pala si Ma'am Jem. Pasado ka na po, Ma'am Jem. 11. Ayan, C ang nakikita ko. Mag-share na everyone. Mag-tap the screen para magta-tap sa board exam. Mag-message na kayo sa akin. Magpa-member na po sa aming group chat. Ayan, so nakikita ko na parang maraming letter A. Ano ba yung letter A? Tainted with malice. But also confusing kasi may letter D na sumasagot, which is full of distorted facts. So familiar ba ang tanong na to or hindi? Ayan, mag-share na ng ating live mga teachers at mag-follow. Sa mga hindi pa magpa-follow, ima-manifest namin dito. Ma'am Ana Clothing, nagpa-member ka na ba sa aming group chat, Ma'am Ana Clothing? Yes, the correct answer is letter D po ang tamang sagot. Sino ang mga nakatama? Paki-raise your hand po. Ayan, thank you so much. Ayan, mga nakatama, letter D, perfect, meaning to say ready na talaga kayo teachers. Number 2. The hostage victims were heard asking the rescuer to hold on the fort.
What was the message? A. Disregard the peace negotiation. B. Rescue them fast and early. Surrender in arms. Keep on with the fight. Manifesting sa mga nagfa-follow, sa mga magfa-follow pa lang, minamanifest ko ang kanilang mga pangalan. Si Ma'am Lick, si Ma'am Yen, manifesting. Spanish, Ma'am Spanish. Thank you so much. Medyo iba-iba ang sagot ng ating teachers. Variety. Variety ang kanilang mga sagot. Iba-iba ang kanilang sagot. Ano ba ang mas maraming sagot na nakikita ko sa section? Parang wala. So, halos lahat iba-iba ang sagot. So, tingnan natin kung ano ba ang tamang sagot. The hostage victim were heard asking the rescuer to hold on the fort. What was the message daw? Yes, the correct answer would be letter D, keep on with the fight po. So, sino ang mga nakatama? Keep on with the fight ang tamang sagot. Thank you, Jinky, for following. No worries lang po. Okay lang na maligwak. Okay lang. Walang problema. At least may na-learn kayo this night. Walang nakatama, right? Halos lahat mali. Okay lang po yan, JP. Don't worry. Marami pa tayong questions. Bawi lang, bawi. Ayan, may pa-rationalization si Ma'am Riri. Hold on. So, keep on. Perfect kaya, ma'am. Let's proceed to number 3. Take time to read and understand po. Why are Filipino overseas worker considered modern time heroes? Ito medyo easy lang. So, what is your answer? Tap the screen, everyone. Para tumaas yung ating hearts at maging public yung ating live, everyone. Teachers, tap the screen. Ayan, so may nakikita kong halos lahat letter D. Ano ba ang letter D? They sacrifice all the family life and economies just to improve their quality of life. So let's see if that is letter D. Letter B po ang tamang sagot. They have helped stabilize Filipino economy. Tama ba? Or nag-error? Yung sagot ko is letter D din. Baka error tayo dito sa number 3. Let's see what is the number 3. Bakit daw ang Filipino workers consider are modern time heroes? Okay. So modern time heroes, which means they help to stabilize the Philippine economy. Kasi po yung letter D is parang lang po ito. What do you call this? Parang personal lang siya. Actually, during my review sa pre-board namin, lumabas po ang tanong na ito at halos lahat kami ay nagkamali. Kasi yung sagot namin dito is letter D. They sacrifice all the family life and economies just to improve their quality of life. However, go back tayo sa question. It is a modern time heroes, which means it helps to stabilize the Philippine economy.
So, letter B po ang tamang sagot natin from item number 3. So, nakaka-confuse. Kaya halos lahat kami na nasa review center is mali. Kagaya natin ngayon, mali na naman tayo. But the correct answer is letter B po ang tamang sagot. Ito po yung explanation. The Philippines is the fourth largest recipient of foreign remittances, with remittance from OFW as the second largest source of country's foreign reserve. The Estrada administration in 2000 declared it the year of overseas Filipino worker in the recognition of the determination and supreme self-sacrifice of overseas Filipino workers. The declaration connects monetary remittance of overseas workers as the top foreign exchange earning in the Philippines. Next, number 4. No worries lang po na magkamali. At least dito lang sa ating live. Wag lang sa board exam. Napaka-tricky ng ating mga tanong ngayon, no? Hindi siya yung mga usual lang na mga tanong sa Gen Ed na nakikita natin sa mga reels, sa mga reels, sa mga TikTok, no, para yung question, yung mga lumabas noong 2024, medyo mahirap talaga. Kaya yung last 2025 September, easy lang yung mga lumabas. Mag-follow, manifesting po. Manifesting sa mga magfa-follow. The report from Congress registered rejection on the proposed bill. This means some change parties. So, ang mga tanong natin dito is pinapagana yung ating critical thinking. Parang ano siya, parang Prof Ed type. Pero Gen Ed po ito ha, Gen Ed. Some change parties, some prove their lack of cooperation, some favor the leadership, the majority failed to get the group support. Yes po, yes. Waiting lang po, Ma'am Ethel. Nag-reply ako sa iyo sa chat. Di ka nag-reply. No worries, ma'am. Ayan, iba-iba na naman ang sagot ng ating mga teachers. Congratulations kasi nandito kayo ngayon sa live natin. Kasi yung mga type of question natin dito is not usually na nakikita nyo lang in public. Kaya medyo mas mahirap ng konti. Pero at least nandito kayo. Malay natin, uulit ang mga ganitong tanong this March. At least may mga baon na kayong extra learning. Yes po, mahirap. Kaya yun ang dahilan kung bakit kaunti lang yung lumabas noong yung mga pumasa noong 2024. Yes, the correct answer is letter D. Sino ang nakatama? From the word reject, failed. Reject, failed. Ayan, congratulations sa mga nakatama. Tap the screen, everyone. Ima-manifest natin ang inyong correct, no? Yung correct answer. Ayan, yes, pwede yan. Kumuha kayo ng papel at ballpen, try to test yourself, put your score, write your score para malaman natin kung ilan na ba ang score na nakuha nyo from this type of examination. Next one, number 5. Form a sentence from this word. Ito, ifo-form mo daw ang sentence. The senator, as a legislator, although he raised his voice, accepted several amendments. So, i-arrange nyo daw. Ayusin nyo yung sentence.
Ayan, 1 out of 4. Okay lang yan. Wag lang sa board exam. Letter A. Ano ba ang letter A? As a legislator, the senator accepts several amendments although he raised his voice. Pwede ang letter A. May nakikita akong letter C. 1, 2, 3, 4. The senator, as a legislator, although he raised his voice, accepted several amendments. Ano pa ba yung iba? Letter A lang at letter C. May letter D. Anong letter D ba? As a legislator, the senator, although he raised his voice, accepted several amendments. Ano ba ang tamang sagot dyan? Take your time. I'll give you another seconds. Take time to check your answer. Nasend na po sa group chat namin yung mga exclusive files. Magpa-member na po kayo doon. The correct answer is letter A po ang tamang sagot. Sino ang mga nakakorrect? Raise your hand at mag-comment ng claim it. Tap the screen, everyone. Sino ang mga nakatama? Mag-follow everyone. Mag-follow everyone. Si Ethel lang at si Reggie ang mga nakakorrect from this item number 5. So, ang iba, 1 out of 5 pa rin. Ilan na bang score na nakuha ng ating mga teachers? Nakawan na din si Ma'am Ethel. Congratulations. 1 out of 5. Let's continue. Thank you, Abby, for following. Number 6. Ito, figure of speech. Which of the following line is a simile? I think lahat dito ay magkaka-correct na, magkakadagdag ng score. Holding a wonder like a cup, life has loneliness to sell, eyes that love you, arms that hold, buy it and never count the cost. Ayan, active sila. Active na ang lahat. Magkakaroon na sila ng 1 point. Another points from item number 6. Tap the screen, everyone. But letter C, si Reggie. Ano ba ang letter C, Reggie? Eyes that love you, arms that hold. Are you sure that's letter C? The correct answer is letter A po. Holds wonder like a cup. Kasi from the word like. Tap the screen sa mga nakakorrect. Tap the screen at mag-follow. Heart nyo na everyone ang ating live. Ayan, nagtatap. Thank you so much. Yeah, next one, number 7. The Bible goes for parallelism. It says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This means, A, heaven is not only for the rich but also for the poor man. B, poor spirit can be an open gate to heaven. Letter C, poorness in spirit is not a way to hell. Letter D, the poor can become rich. Medyo mahirap yung mga tanong dito. Nako, 2024. Napaka hirap ng tanong noong 2024.
Thank you for following, Nala. Yes po, ano lang, gamitin nyo lang po yung comprehension nyo. Hindi po maging mahirap yan. Try to locate the keywords and try to connect sa mga choices. The correct answer is letter B. Sino ang mga nakakorrect? Raise your hands. Si Mary Yen, si Reggie. Thank you so much. Ayan, galing daw ni Coco Rants. Ayan, madami ang nakatama. Congratulations. Si Riri din. Ilan na ba ang score? Ilan na ba ang score ng ating teachers? Ayan, si Tereo din. Correct ang kanyang answer. Dahil dyan, mag-ano na po kayo, mag-tap the screen everyone at mag-follow. I-tap-tap-tap na ang screen everyone. Ayan, si JP 3 out of 7. Not bad. Okay na okay lang yan. Next item. At the Philippine General Hospital, doctors reported on the abandoned patients. This means the patient did not have permanent address, the patient cannot afford to pay their bill, the patient are left by the doctor, letter D, the patient are left behind by relatives. Na-abandon daw, na-abandon na. Ayan, marami akong nakikitang letters D. Mag-follow na everyone. Thank you so much. Ima-manifest ko ang magpa-follow. Manifesting sa mga magpa-follow. Manifesting. Minamanifest ko ang mga magpa-follow sa passing this pin sa mga susunod na magiging LPT. Yes, it's letter D kasi na-abandon na, no? Na-abandon na. That is, the patient are left behind by relatives. Ilan na ang score ng mga teachers sa comment section? Congratulations sa mga nakatama. Pahirapan tayo dito sa GenEdB. Pahirapan tayo. Gamitin nyo na po. Ito na po yung kasi yung mga actual board questions. So, at least, no, handang-handa kayo kung ano yung mga possible na lalabas. Hindi na kayo mabibigla kapag mag-open kayo ng board questionnaire. Hindi na kayo mabibigla na, ganito pala ang mga tanong. Familiar to sa akin. Mga dapat ganyan ang mga, dapat pagka-open pa lang ng test paper, yung maiisip is, familiar na ang tanong na ito. Kayang-kaya ko na ito. Mga ganon dapat ang mindset, ha? Huwag kabahan. Number 9. The death of men in the mine was caused by suffocation, lethal smell, erosion, darkness. Very familiar. Madadagdagan kaya ang points ng ating mga teachers? Madadagdagan kaya ang inyong score? May sumasagot ng suffocation at may sumasagot ng erosion. Ayan.
Ano ba? Ano ba? Ano ba? Tingnan natin kung tama ang sagot niya. Yes, the correct answer is suffocation po. Suffocation is our correct answer. Sino ang mga nakatama? Hindi po erosion Na-suffocate daw sila. Thank you so much sa mga nakatama. Alam ko ang iniisip nyo na erosion kasi 'di ba Mina tawag nito. Tawag niyan hindi ko ma-explain in Tagal. Hindi ko matumbok yung yung tumpak na tanong. Pero yung tatamang sagot diyan is suffocation talaga be. Number 9. Wow, ang lalim ng words. Ano ba to? Indefatigable. Fatigue. From the root word siguro nito is fatigue. That is, what do you call this in Filipino? Ang tawag ng ganitong construction na word is kabilaan. Yung root word is fatigue. Dinugtungan ng NG at saka able. Defatigable. Indefatigable. A time patient is indefatigable in promoting political truth. The question means A hero practices political truth. B, patriot are brave and cunning. C, patriot are rich and truthful. Letter D, patriots forget selves to serve others. Yes. But letter D ang sagot ng ating lahat. Patriots forget selves to serve others. But the correct answer is letter A po. A hero practices political truth. Letter A po ang tamang sagot natin by number 10. Mag-follow at i-manifest natin dito ang mga name na mga nagfa-follows. Kayo na po ang susunod na magbo-board exam. Kayo na po ang susunod na papasa at mag-oath taking this June. June ba? June na ang oath taking ng March takers. Next one. 11. So, nasend na po namin yung files sa GC for those na willing na magpa-member. Magpa-member na po kayo doon. Included na po ang files na to. Mahirap ang tanong noong 2024, magno-nosebleed ka talaga sa English. Buti na lang. Hindi medyo mahirap yung 2025. Manifesting sa mga magpa-follow, manifesting. The death of the kidnapper victims by the terrorist was considered a deviation from protocol, a revenge for atrocities of civilians. C, a neglect of priorities. Letter D, an affront to the leadership. Sino kaya ang mananalo from this item? Mga not familiar yung mga tanong noong 2024, my goodness. More letter C.
Magpa-member na po kayo sa aming group chat. Yes, the correct answer is letter D po, affront to the leadership. Tama si Lozano, si Menegit 02. Ayan. Sana hindi agad lumabas ulit yung mga ganitong tanong. Pero kung lumabas man, at least bonus round na yun sa inyo kasi andito kayo. So yung mga answer key natin dito is naka-base talaga sa kung anong sagot noong last 2024. Kaya mag-take down notes, mag-screenshot, or anything. Or magpa-member sa group chat everyone. Mag-follow everyone. Ano daw yung tanong? How much money did you bring for shopping? Napakahirap. Kung you encounter mo lang ito, malilito ka talaga. How much did you bring for shopping? So ano daw yung dapat mong i-answer sa ganitong tanong? I have some change in my purse. Letter B, none, but I have a credit card. Pwede yung letter B, no? Pwede ang letter B kasi pwede siyang sumagot ng none, but I have a credit card. Pero pwede din ang letter C. I have 500 pesos inside the envelope in my desk. In my desk daw? Did you bring? So meaning to say, dala mo din yung desk mo. Letter D, all the cash I have was spent at the grocery store yesterday. Yes, letter B is the correct answer. Wala siya daw cash, pero meron siyang credit card. How much money did you bring for shopping? So, credit card ang kanyang dala. Sino ang mga nakakorrect from this item? Si Shella. Si Riri. Next one. Adult acquire new words and experience primary true. Mag-follow everyone. Ima-manifest natin yung mga magpa-follow dito. Manifesting. Yes, the correct answer would be letter C. Exposure to their use. Mag-tap the screen sa mga nakatama. Hello, Elika, nakapuli ka na? Ayan, mga nakakorrect
na proud sila, kaya nakakorrect na sila sa kanilang sagot. Good to hear na nakapuli ka nga safe. Next one. Medyo mahaba-haba to. Alright? Take time to read and analyze. A readability mismatch happens when the reading level of books exceeds in the reading level of the student. In this situation, the student experience frustration and they fall short of the expected or desired output. A student who finds himself, herself in such mismatch will likely do which of the following? Nagkakaroon daw ng mismatch. Take time to read, everyone. Huwag magpadalos-dalos. Take time, mahaba ang time. Ayan, letter A agad. Nagkakaroon daw ng mismatch, right? Ay, nako. I need to stretch my body. Share nyo na everyone ang ating live para madami tayo dito, please. Yes, the correct answer would be kinakabahan ako, be. Letter A po. Sino mga nakakorrect? Ayan, pang top notcher talaga ang brain nyo, be. Kapag mga ganyang tanong, pang top notcher yan. So, labanan ng critical thinking. Sinong gusto magta-top? Sa akin, Char. Tap the screen, everyone. Mag-follow sa mga hindi pa naka-follow. Manifest ko po kayo, Bepo. Hello ka, Major. Next one. Electric Industrial Company has developed computer program that cause use photographs of faces to predict how unborn child will look like. Again, use your critical thinking. Pang top notcher po ito na tanong. Tsaka yung letter B, no? A computer can predict the looks of future children as well as their parent. Ano kaya ang tamang ano?
Ayan, more on letter A na naman. 200 be. Ay, 200. 100 pala. Ayan, iba ang sagot. May letter A at may letter D. Sino kaya ang mananalo from this round? Alright, the correct answer would be dalalang. Sino ang mga nakakorrect? Mag-follow na sa mga nakatama, mag-follow na. Manifesto kayo. Next item. Switch na daday. According to current linguistic theorists, which of the following is the best definition of meaning of words? Ano nang arin na? Ano, Ma'am Ana? Ay, Ma'am Ani, ang ginaano mo? Kasi Elika. Basi maba naman ta dugay-dugay sang drama ni Elika. Yes, the correct answer would be letter D po. Kasi nakadepende talaga po ang meaning sa gamit ng ang words yung ang tawag ng term nito. Nakadepende sa sitwasyon no ang meaning ng words. Kasi nang depende hindi naman pwede na gamitin mo yun kasi 'di ba sa isang word ay mayroong iba't ibang meaning. So nakadepende kasi sa sitwasyon kung ano yung pwede mong gamitin sa kanya. Kung saan mo siya gagamitin, I mean. Kaya it depends po sa particular na situation. Anong LOI po? Sino mga nakatama? Raise your hand po. Gusto ko makita ang mga nakakorrect this. Pang top notcher kasi to. Matanong. Siya lang. The letter of intent. Yes po, magkaiba yan. Ano be, mag-search ka na lang pinang sample niyan para may guide ka. 17. Sana all mapa-ranking. Aw.
Ayan, lumabas pala yun sa pre-board. Michela. Mali kayong lahat. Pang top notcher to na question. Let's try to look the meaning of year. Hindi ko din alam yung year. Hindi tayo si Merriam-Webster be. Pero letter A talaga ang correct answer dyan. Hold on. How do people react to boring lecture? So meaning to say, kung boring ang lecture, anong ginagawa? Parang walang pakialam. That is the jeer po. Tinatawag ang jeer. Do parang lang siya, nang hindi siya nakikinig, do parang lang, do bastos nga drama. Thank you for the cat. O yan. So, thank you so much na mga Diyos ko, pang top notcher talaga ang mga tanong noong last 2024 kasi this is board question po. Actual board question po ito noong 2024 sa general education. Kaya normally, hindi nyo ito nakikita in public, di ba? Like, makita nyo sa post like mga composure, mga hab-hab, mga ganyan sa sa Gen Ed. So this is pang top notcher talaga. What is the reaction of the shop teacher upon seeing the tools scattered? Teacher ka tapos you leave your tools alone. Nakatake na ba kayo ng ng dinner, everyone, teachers? Kamusta na kayong lahat ngayon? Yes, letter C ang correct answer. Ayan, good to hear. So, ready na ba kayo? Ilang weeks na lang, no? 2 weeks na lang or 3 weeks? Yes po, kakayanin nyo. Kinaya na po namin yon. Naniniwala kami na kakayanin nyo din ngayon. Pero minsan, no, mahirap talaga mag-top sa major natin kasi tayo yung may pinakamaano.
Everyone, ano muna ako, ililive ko muna ibaba ko muna yung live ko, then back ako kaagad kasi nagkaroon ng error sa aking live, medyo nagkaroon ng violation. So, i-stop ko muna ang live, then magla-live ulit ako, tawag nito, magla-live ako ng bagong live, hold on. So, balik kayo kaagad, mag-follow muna. Mag-follow kayo. We will continue by item number 19. So, stop ko muna ang live na to kasi nagkaroon ng violation. Baka maban tayo ni TikTok. So, magla-live ulit ako ng another live. Pero same content pa tayo, everyone. So, hold on na. Balik kayo kaagad. So, stop ko lang to. Then, magla-live ulit ako ng bago. Kasi nagkaroon ng warning. Ewan ko ba. Kalaka nga TikTok. So, I will leave muna ha, everyone. Balik kayo kaagad. Hold on, bye-bye.